Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at may po'y manalangin. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, to the leading prayer of our dearly beloved, honorable parents in the Lord and beloved children, we thank you so much for moving in our midst. Thank you so much for your presence, O God. Thank you so much for the great privilege to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for bringing our brethren here safe and sound, O God. Thank you so much for everything that you have done, for all the things that you have done in our lives, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. And we ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, our weaknesses, our sins, our transgressions, and cleanse us, O God, from all unrighteousness. Make us precious into thy sight, O God, and help us, O Lord, to bring forth thy message, anoint thy word, and remove all hindrance, and bind the power of darkness. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay makabalik sa ating mga upuan. The highest praises, glory, honor, and majesty belongs to our loving Savior, Jesus Christ. Amen. We give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We remember the cherished, the blessed preaching and teachings of our dearly beloved evangelist Wildy Estrada Almeida and our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Greetings to our beloved Almeida family, beloved preachers, workers, brethren, and visitors. Mayong hapon kanatong tanan, makusog nga palakpak para sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Dalago ng Diyos, mga minamahal, ug happy Sunday worship kanatong tanan. Amen. Amen. So dalago ng Diyos, mga minamahal. So panahon karon sa pagsimba sa Ginoo. Everybody, amen. Amen. Panahon karon sa pagpaminaw usab sa pulong sa Dios. Everybody, amen. So atong ablian atong balang kasulatan. Amen. So likayan sa nato kining pagsigig lakaw. Everybody, amen. Sigig tabi sa atong katapat. Everybody, amen. Anya kita karon sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Makusog nga balakpak para sa Ginoo. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nga naman maigsoon, sabi ng Biblia, sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, sabi po ng Ecclesiastes chapter 5 verse 1, mga minamahal, keep thy foot when thou goest, or when thou goest in the house of God. Ever, amen. Ingatan mo ang iyong paa sa pagpasok mo sa bahay ng Diyos. Ever, amen. Entering the house of God should be done reverently. Mga minamahal, be spiritually prepared before coming, then be ready to hear and obey. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Sa pagpasok natin sa bahay ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, be done reverently. Ever, amen. Gawin natin na merong pagtahod. Ever, amen. Buhaton nato ang pagsulod sa balay sa Diyos. Kung ananata sa balay sa Ginoo, sabi ng Biblia, this is the house of God. Ever, amen. So, sabi po ng Biblia, should be done reverently. Mga minamahal, be spiritually prepared. Ever, amen. Spiritually prepared, buot pasabot, andam kita sa pagpatalingog, andam kita sa pagpakpak. Ever, amen. Andam kita sa pagsingkit og hallelujah, praise the Lord, amen. Andam kita sa pagdayig, ever, amen. Andam kita sa pagpatalingog, sa pagsunod, sa kabubuton sa Ginoo, ever, amen. So nya kita karon sa bahay ng Dios, ever, amen. Ugaliin natin kapag tayo na sa bahay ng Dios, maminamahal, gawin natin ang buong galang, ever, amen. Kung pupunta ka sa Malacanang, pupunta ka sa mga lugar, mga minamahal, nandoon yung respect mo, ever, amen. Pupunta ka doon sa munisipyo, nandoon yung pagtahod nimo, ever, amen. Lalo na nandito tayo sa bahay ng Diyos, palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Kung ginagalang natin yung mga tao na ating pupuntahan doon sa munisipyo,
o anumang okasyon yon, mga minamahal, may kasalan man, merong mga birthday party, lalo natin bigyan ng halaga at pagpapahalaga at paggalang kung tayo nasa bahay ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos nasa ating kalagitnaan. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, be ready. Be spiritually prepared. Amen. Before coming, then be ready to hear and to obey. Handa tayong maminaw, o ganda tayong sumunod. Amen. Hindi yan ang topic ko, mga minamahal, pero gusto ko lang ipa-remind sa atin. Amen. Gusto ko lang i-remind ang bawat isa sa atin kapag tayo nasa bahay ng Diyos. Kami madaling araw pa kami, 2:00 pa kami ng madaling araw gumising. Mga minamahal, 2:00 ng madaling araw, nagpupuri na kami sa Diyos. Amen. Sinisikap naming madamang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos halos buong araw na nakaluhod, mga minamahal. Amen. Taimtim na nakikinig, taimtim na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit ito'y sagradong lugar? Ito ay sagrado sapagkat mamit natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So, nandito ang blessings. Ever say, amen. Nandito ang pagpapala kung tayo nasa bahay ng Diyos. Nandito ang spiritual blessings. Amen. Nandito ang spiritual na pagpapala. Hindi natin makuha yan sa mall. Ever say, amen. Hindi natin makuha ang spiritual blessings sa mga business. Ever say, amen. Amen. Ang spiritual blessing nandito sa bahay ng Diyos. Sumamba tayo sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Damahin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Bigyan natin ng galang ang bawat kilos ng bawat isa sa atin. Buong galang tayo na sumasamba sa mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Umawit na may kagalakan, umawit na may pagpapasalamat sa Diyos, makinig ng mainam. Ever say, amen. Lalo na pagdating sa salita ng Diyos, abang kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, yan ay kabanal-banalang presensya ng Diyos na sa ating kalagitnaan. Hindi lahat ng sumasamba sa Diyos, mga minamahal, bumababa ang presensya ng Diyos. Ever say, amen. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, mga minandoon sa mga bahay-sambahan, nandoon ang presensya ng Diyos. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, nandito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala dahil nandito ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang comfort ng banal na presensya ng Diyos. Kapag mamit mo ang presensya ng Diyos, namit mo na ang Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, amen. Kung mamit mo ang presidente, grabe ang kagalakan mo siguro. Kung mamit mo, sino man mamit mo na, o ano man mamit mong special na tao, grabe ang kagalakan mo siguro. Kung makita mo kung sino yung paborito mong artista nung araw, iniidolo mong artista nung araw, grabe siguro ang kagalakan mo. Igit tayong magalak, matuwa, sapagkat nandito ang kabanal-banalang presensya ng Diyos. Ever say, amen. Kaya mga minamahal, muli nating ipinaalala, kapag tayo po ay nasa pananambahan, nandito na tayo sa bahay ng Diyos. Sabi po ng Biblia, be spiritually prepared. Ever say, amen. Doon pa lang sa bahay nyo, ako'y nabibless dito, minsan nandito maaga yung mga kapatiran, matatanda. Mga 80 years old, 75 years old, nandito na, wala pang gawain, 2 hours before the service, nandito na sila, nagmuni-muni sa kabutihan ng Diyos. May hawak na Biblia, nagbabasa sa salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. 2 hours before the service, nandito na. 1 hour before the service, nandito na. Matatanda pa, mga minamahal. Pero sila ay spiritually prepared. They want to worship the Lord. Everybody say, amen. So, bigyan natin ng halaga ito, mga kapatid. Dahil dito tayo pagpapalain ng Diyos. Everybody say, amen.
Kaya pagdating sa panambahan, itabi yung problema. Ever say amen? Itabi mo na yung transaction. Itabi mo na yung pag-uusap kung kanino-kanino. Focus tayo sa pagpupuri, sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sapagkat nandito, ang Diyos ay seloso. Ever say amen? Nung nandun ako sa Canada, sige ko tanaw balita, kay malingaw ba ko? Mga minamahal, pag mag-preach ko walang anointing. Nagtanong ako sa mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, I am a jealous God. Ever say amen? Siloso ang Diyos. Ever say amen? Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, focus tayo sa ating pagpupuri, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Wala tayong iniidulong tao dito. Wala tayong iniidulong politiko rito. Ang idinudulo natin ang Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Ang iduluhin mo ang Diyos. Hindi yung tao. Ever say amen? Sapagkat mga minamahal, sumpain ang tao, may tumitiwala sa tao. Hindi ang tao magbigay sa iyo ng kaligtasan. Hindi tao magbigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Hindi tao magbigay sa iyo ng protection, pag-iingat, magbigay ng joy. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay na ito. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito'y paalala lang para mga minamahal, bigyan natin ng kahalagaan ng ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Tayo dadako sa salitaan ng Diyos. The duty of life. Kind open your Bible from the book of, dito tayo mga minamahal, from the book of Psalm, chapter 116, verse 13. From the book of Psalms, chapter 116, verse 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Amen. Mga awit, Kabanatang 116, ang talata ay 13. Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? The duty of life. Ang sabi ni David, so what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? So what I can render unto Him for His goodness? He forgive our sins, He heal our sickness and diseases, He save us from destruction, He satisfy thy mouth with good things, ever amen. So what shall we render unto the Lord? What shall we render unto the Lord? Anong may gaganti natin sa Panginoon? Therefore, what shall we render unto the Lord? Ang sabi ng banal na kasulatan, this is our duty to take up the cup of salvation. Ever amen. Ibig sabihin, appropriation, taking. Duty of life, appropriation, or taking. Dawaton nato ang kopa sa kaluwasan. Ever amen. Sabi po ng Biblia, sa ating nabasa, I will take up the salvation. Dawaton nato ang kaluwasan. Ito po ang ating duty. Tanggapin natin ang kaligtasan ito na ibinigay ng mahal na Panginoon. Bigyan natin ng kahalagaan ang ating kaligtasan. Pakamahalin natin ang ating kaligtasan. Ever amen. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Ever amen. Yun ang ibig sabihin ng I will take up the cup of salvation. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan, tanggapin mo ang kaligtasan, pahalagaan mo ang iyong kaligtasan, mahalin mo ang iyong kaligtasan. Ever amen. Gawin mo ang nararapat sa kalooban ng Diyos. Ever amen. So, this is the duty of life. Sabi po ng Biblia, taking cup of salvation. Pangalawa, instruction. Proverbs chapter 4, verse 13. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 13. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her
for she is thy life. Mga Kawikaan, Kabanatang 4, ang talata ay 13. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. In Proverbs, wisdom brings life and is life. Ibig sabihin, ang karunungan, instruction, ito'y buhay, Ebarsiman. Itong instruction na ating sinusundan, ito'y buhay. Kapag ginawa natin ito, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, to live as God has designed brings a good and joyful life. Ebarsiman. It brings to you good and joyful life. Ito'y maghahatid sa iyo ng mabuti at maligayang buhay. Ebarsiman, ang instruction, mga minamahal nating sinusunod, kung ating pong tatanggapin ang instruction na ito, taking the instruction, mga minamahal, it brings good and joyful life. Maghahatid sa atin, magbibigay na tinatawag na good, mabuti, at maligayang buhay. Ebarsiman. Totoo po yun, Ebarsiman. Gusto mo ng maligaya at maligayang, masayang buhay, gawin mo ang instruction, ang kalooban ng Diyos. Yakapin mo ang turo, Ebarsiman. Sabi po na, take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for is thy life. Ingatan mo, sabi po ng banal na kasulatan, gawin mo ang kautusan, ang instruction ng Diyos. Ito'y maghahatid sa atin ng maligaya at masayang buhay. Normally and longer physical life. Normally and a longer physical life. Magbibigay siya ng mahabang buhay. Bibigyan ka ng mahabang buhay. Napakalaga nito, Ebarsiman. Mga minamahal, another thing, moral and spiritual life. Moral ba? Pag sinabing moral, mga minamahal, yung pong matinong pag-iisip ba? Ebarsiman. Amen. Moral. Nung si Adam at si Eva, sila'y nagkasala sa Diyos, they die, mga minamahal, spiritually, moral, and spiritual life, and physical life. So mga minamahal, yung moral, nasira ang kanilang moral sa kanilang relasyon sa Diyos. Pero kapag sinusunod natin ang instruction ng Diyos, it brings to you, sabi po ng Biblia, normally and longer physical life, a moral and spiritual life. Maging maayos ang iyong pagkikipag-ugnay sa Diyos. Maging maayos ang buhay mo. Ang iyong spiritual na buhay kapag sinunod mo ang instruction ng Diyos sa banal na kasulatan. Kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, meron ka tinatawag na moral and spiritual life. Gagabayan ka, maging maayos ang buhay mo. Bakit yung mga tao naging addict? Bakit yung mga tao na doon sa kasalanan, wala silang moral na maayos na pamumuhay? Bakit wala silang instruction na sinusunod? Sabalit tayo mapalad na sa lahat ng mapalad sapagkat sinusunod natin ang instruction ng Diyos, maging maayos ang buhay ng bawat isa natin. Everybody say, praise the Lord. And the hope of life after death. The hope of life after death. Pag-asa, mga minamahal, sa buhay pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa. Meron kang hope, tinatawag na of life after death. Ebarsiman. Pag wala ka, hindi ka sumunod sa Diyos, wala kang aaniin, Ebarsiman. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, hindi ka nagtanim ng mga bagay na espiritual, wala kang aanin ng espiritual. Pag nagtanim ka sa laman, naani ka ng kamatayan sa impyerno, sa kapahamakan. Subalit kapag ikay nagtanim ng espiritual, sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, the hope of life after death, Ebarsiman. Merong pag-asa doon sa buhay na walang hanggan kapag sinunod natin ang mainam ang kalooban ng Diyos. Ebarsiman.
At ang sabi ng Biblia, all those who have Him have life. Meron tayong buhay. Sa lahat ng gumusunod sa salita ng Diyos, meron kang buhay. Since na ikaw tumanggap sa mahal na Panginoon, nagkaroon ka na ng spiritual life. Amen. Meron ka ng ugnayan sa Diyos. Kung mamatay ka sa physical, hindi namatay yung spiritual life mo. I-transfer ka lamang doon sa buhay na walang hanggan. But those who have not Christ, the condition of man outside of Christ is depraved. Without spiritual and eternal life. Kapag ikay mamatay na hindi naglilingkod sa Diyos, ililipat ka lang doon sa impyerno. Kagaya ng taong hindi kumilala sa Diyos, nang siya'y mamatay, nandun siya sa pagdurusa sa impyerno. Subalit si Lazaro na naglilingkod sa Diyos, inilipat siya doon sa paraiso. Everybody say, praise the Lord. So meron tayong spiritual life. Since na tayo naglingkod sa Diyos, meron ka ng spiritual life. Ingatan mo ang spiritual life na nasa iyo. Gustong agawin ng dyablo ang buhay na nasa iyo. Ang iyong spiritual na buhay. Ito ang pinakamahalagang bagay sa daigdig na ito. Magkaroon ka ng spiritual life. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, the condition of man outside of Christ is lost. Everybody say amen. Pag ang tao wala sa Diyos, is lost. Subalit napakapalad natin. Magkaroon tayo ng quiet time sa Diyos. Umupo ka minsan, magbulay-bulay ka sa kabutihan ng Diyos na meron ka ng buhay na walang hanggan. Ever say amen? Magmuni-muni tayo, magkaroon tayo ng quiet time with the Lord. Mahal na Panginoon, minsan nabuksan ko ang Biblia. Merong babae, nabasa ko yung babaeng Samaritanon, Samaritan woman. Abang nandun sila sa well, yung balon. Sabi ng mahal na Panginoon, ang uminom sa tubig ng buhay, hindi na muling mauhaw. Ever say amen. Amen. Ang banal na Espiritu Santo, ang mahal na Panginoon na may-ari ng buhay, ng tubig ng buhay. Tayo po nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Ngayon meron tayong buhay. Once upon a time, nandun tayo sa reliyon. Once upon a time, nandun tayo sa kasalanan. Once upon a time, nandun tayo sa karumihan ng buhay. Tutungo tayo sa impyerno. Pero ngayon, mga minamahal, may Diyos na nasa ating sa ating tabi, everybody say amen, na umibig sa atin. Napakasarap umibig ng Diyos, everybody say amen. Kaya mga minamahal, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, instruction. Another thing, divine strength. Taking, una, the cup of salvation, instruction. Pangatlo, divine strength. From the book of Isaiah, chapter 27, verse 5. Kindly. From the book of Isaiah, chapter 27, verse 5. Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. Amen. Amen. Sa aklat ng Propeta Isaias, kabanatang 27, ang talata ay 5. O manghawak sana siya sa aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin, oo, makipagpayapaan sa akin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So taking the divine strength, let him take hold of my strength, sabi ng mahal na Panginoon. Kunin natin ang kalakasan nagmumula sa Diyos. Everybody say amen. Ang Diyos ang ating kalakasan. Kapag tayo po'y lumalapit lagi sa mahal na Panginoon, maging malakas ang bawat isa sa atin sapagkat siya ang atong kusog. Everybody say amen. Siya magbibigay sa atin ang kalakasan ng mahal na Panginoon. Habang tayo nagmainit na naglilingkod sa Diyos, ika'y lalakas ng lalakas ng lalakas. Kaya sabi ng Biblia, oh, let him take the hold of the strength. Kapag tayo po'y nasa mahal na Panginoon, siya ang ating kalakasan.
that He make peace with me, upang siya magkaroon ng kapayapaan sa akin. Ever say amen. Pag nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, payapa yung isip natin. Ever say amen? Amen? Pag nakakalabag tayo sa kalooban ng Diyos, maggulo yung isipan natin. Amen? Kapag nandun tayo sa mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng kalakasan, magkaroon tayo ng kapayapaan. Ever say, praise the Lord. Payapa ang isip mo. Magulo ang daigdig na ito. Totoong magulo ang daigdig na ito. Kaya mga minamahal, sinisikap natin ipaunawa, magulo ang daigdig na ito, mga minamahal, sa daigdig na ito, meron trouble, sabi ng Biblia. Ever say amen? Pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang ating Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Maging payapa tayo kung tayo nasa mahal na Panginoon. Ever say amen? Nung araw, magulo yung buhay natin. Wala tayong kapayapaan. Nung tayo lumapit sa Diyos, siya ang ating kalakasan, siya ang ating kapayapaan. Ever say amen? So, taking the divine strength, tawato nato ang kusog nga nagagikan sa Ginoo. Ever say amen? Another thing, sabi po ng Biblia, taking all of life's opportunities. Luke chapter 19 verse 13. Taking all of life's opportunities. Luke 19:13. From the book of Luke, chapter 19, verse 13. And he called his 10 servants, and delivered them 10 pounds, and said unto them, Occupy till I come. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, kabanatang 19, ang talata ay 13. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng mga 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Amen. Everybody shout, praise the Lord. All of life's opportunities. Sabi ng banal na kasulatan, occupy till I come. Sabi po ng Biblia, the parable of the 10 pounds illustrates that each redeemed believers has the responsibility to use faithfully what God has given him or her. Amen. Each of us has been given the opportunity, the time, and the means to live for Christ through acts of kindness, prayer, offering, and in any other ways. Ever say amen? Ang bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng tinatawag nga responsibilidad. Ever say amen? To use faithfully what was given to you. Ano bang binigay sa iyo ng Diyos? Ano bang pinagkaloob sa iyo ng mahal na Panginoon? Sabi po ng Biblia, mga minamahal, gamitin natin itong maminamahal para sa kapurihan ng Diyos. Ever say amen? Amen. Binigyan tayo ng time, binigyan tayo mga minamahal ng oportunidad ng Diyos, ang bawat isa sa atin lahat. The means to live for Christ, maminamahal through acts of kindness, prayer, maminamahal offerings, and many other ways. So lahat tayo po mga minamahal, binigyan pinagkalooban ng Diyos na tinatawag mga minamahal na responsibilidad. So meron tayong responsibility na dapat nating igawin. Gawin natin para sa kapurihan ng Diyos, gawin natin para sa kalwalatian ng mahal na Panginoon, para sa iba, lahat ng ating ginagawa, gawin natin for the glory of God. Ever say amen. Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. Iba't ibang kakayahan binigay sa atin ng mahal na Panginoon sa daigdig na ito. So ito po, maminamahal ang isagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. So ang sabi po ng Biblia, taking the all, tinatawag maminamahal na the all life's opportunities. Gawin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Another thing, making
tinatawag na making, mga minamahal, tinatawag na perfect example and a life to be transformed. Everybody say amen. So ang duty natin, making a perfect example and life to be transformed. Hindi tayo nabuhay sa daigdig na ito, tinawag ng Diyos, hindi para maging palamuti. Tayo tinawag ng Diyos dito para kasangkapanin tayo ng Diyos para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. So making life to be transformed. Everybody say amen. Sabi ng Romans 12:2, kindly open your Bible from the book of Romans chapter 12 verse 2. From the book of Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Mga taga-Roma, kabanatang 12, ang talatay 2. At huwag kayo'y magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago niyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. Sa maliwanag po mga minamahal, ever say amen. Nasabi po ng Biblia, life to be transformed, huwag tayong makiayon sa daigdig na ito, kundi mag-iba tayo. So ang Kristiyano meron palang responsibilidad, binigyan tayo ng responsibilidad ng Diyos na mabuhay ng iba sa daigdig na ito. Huwag tayong maging gaya ng mga tao na sa sanlibutan, kundi mag-iba tayo. Be separate, sabi ng Biblia. Humiwalay tayo. Ibig sabihin ng humiwalay sa lahat tinatawag na mga bagay na hindi kinaluluban ng Diyos, iwalay tayo dyan. Ever say amen? At ang sabi ng Biblia, make an example. John 13:15, kindly, John 13:15. From the book of John chapter 13, verse 15. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanatang 13, ang talatay 15. Sabagat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Everybody say amen. So tayo binigyan ng pattern, ever say amen, example na ating isagawa, na ating gawin mga minamahal, ever say amen. So dito mga minamahal, ulitin ko po, ito po ang ating duty, maging example, ever say amen. Be an example, sabi po ng Biblia, and a perfect example, and to live, to have a life, at to live a life of transform, itong mabuhay na iba. Ever say amen. So mga minamahal, ito ang ating tungkulin. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, ito ang gagawin natin. Mapalad na tayo sa iglesyang ito, sabagat binigyan tayo ng parents in the Lord. Ever say amen. Ulitin ko ang sabi ng Biblia, where there is no vision, the people perish. Vision from Hebrew word means asun. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, vision means revelation. Where there is no clear revelation and bold declaration of God's will and standards, God's people lose their biblical conviction, cast off their moral restraints, and subsequently perish. Everybody say amen. Where there is no vision, the people perish. Kung walang tao nangaral sa atin ng salita ng Diyos, mapapahamak tayong lahat. Everybody say amen. Amen. Clear declaration, revelation sa Biblia. Kung hindi natin ipangaral ito, hindi natin ituro, mapapahamak ang mga tao. Ito'y napakabigat na responsibilidad na meron ang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan ituro mo, mga minamahal. Sawatain mo, ituro mo, ipangaral mo ang kalooban ng Diyos para ang tao huwag mapahamak. Binigyan ka ng wisdom ng Diyos. Binigyan ka ng discerning spirit ng Diyos para malaman mo ang tama at mali,
at alam mo, ipangaral ang nararapat ipangaral para sa mga katauhan sa Ginoo, para sa iglesia sa Ginoo. Ever say amen. Where there is no vision, the people perish. Kung walang vision o yung walang pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, wala tayo sa iglesyang ito. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Wala tayo dito sa ganitong pananampalataya. Hindi natin alam ito. Pero salamat, may ginamit ng Diyos para ituro sa atin ito. Para tayo po'y mapabuti at tayo po'y mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Ever amen. At tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito'y napakalaga. Kaya paulit-ulit natin itinuturo, ipinapangaral, mga minamahal. Bakit? To give warning. Ever amen. And to educate the people of God. Ever say, praise the Lord. Para wag silang mapahamak. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, awitan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. The duty of life. Ulitin ko po mga minamahal, ang ating duty, sabi po ng banal na kasulatan, appropriation, taking the cup of salvation, instruction, divine strength, all of life's mga opportunities, and making example, mga minamahal, and a perfect example and life to be transformed. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Ikaw ang lakas. Yes. Ating awitin ng Diyos. Siya ang ating kalakasan, mga minamahal. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makakapantay sa'yo.
Dios, mga minamahal, sa dili pa kita magampo sa atong mga panginanglan sa Ginoo, atong padawato ng atong mga bisita sa atong Ginoo maigsoon. Salang sa atong mga bisita, bulahan ka mo igsoon, kaya ang Dios mo'y nagtawag ka nato, ang Dios mo'y nagpili ka nato. Sa lain-lain pamaagi, doon ay pinaagi sa balatian, doon ay pinaagi sa problema, usahay mga minamahal, doon na tayo kipangan, doon na tayo, at wala tayong kalinaw o kalipay sa atong kinabuhi. Apan ang tanan, ingon sa Biblia, umari kamo kanako, kamo tanang gikapuy-an, gibugatan, tagahan ko kamo kapahulayan. Ang kapahulayan na naa sa Ginoo. Praise the Lord. Kapahulayan sa physical, sa atong balatian, sa atong problema, kapahulayan sa atong problema, sa atong kalag. Busa, walay hinungdan na di kita mga lagad sa Ginoo. Dawaton nimo ang Ginoo igsoon, at dunay upat ka reklamento sa kaluwasan, pagtuo sa Dios, pag-inulsul sa atong sala, talikdan ang sala, ikautulo ang bautismo, dawato natong bautismo sa tubig, sa ngalan sa Ginoong Hesus, ug ikaupat, ang Dios magabautismo ka nato sa iyang balang Espiritu Santo. Ang taong walang Espiritu sa Dios, dili iya sa Dios. Iba yung imong kamutig soon, ilitok kini mga pag-ampo. Ilitok kini pag-ampo, Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Ginoong Hesus, anya ko karon sa imong atubangan, uban sa dakong pagpasalamat ug pagpaubos sa akong kaugalingon. Ginoong Hesus, akong kinulsulan ang akong sala. Pasaylo ako Ginoo sa tanang kong nabuhat, kalapasan ug kasalanan. O Ginoo, ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios ug Hari sa akong kinabuhi. Pag Ginoong Hesus, imon mo kong tinud mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Iluwas ako Ginoo, laki pa akong panimalay. Sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami para kanimo igsoon. Langit ng Amahan, sa ngalan mo Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa kaning maong kalag ni dawat kanimo o Dios. Sa imong pagugma kaniya o Dios, sa imong pagpili kaniya. Ginoo sa unang pagampo sa among beloved pastor, panalanginan siya, isulat ang iyang alan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, I pray. Amen. Dalay ko ng Diyos. Magampo kita karon sa atong mga panginanglan sa Ginoo. Siya nga atong kusog, ever si Amen. Siya nga atong kalinaw, siya nga tanan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo, mga minahal, mo'y katagbawan sa atong kinabuhi. Magampo kita. Praise the Lord. Hallelujah. Langit ng Amahan, sa ngalan mo Ginoong Hesus. Ginoo, salamat o Dios, sa imong dakong gugma ka na mo, Dios. Dili kami takos aban tungod sa imong grasya, sa imong kaluoy. Anya kami nagkatagamtam sa mga kanarasan panalangin imong gihatag Ginoo. Sa unang pagampo sa among beloved pastor, Willis Adel Medam, the beloved children. Anya kami nagpaubos sa among kaugalingon, pasaylo kaming tanan. Sa among mga kalapasan, mga pagkakamali o Dios. Ikaw Ginoo, magapanalangin sa imong mga katawan. Ikaw magadagon, magadasig kanila Ginoo. Panginoon, panalanginan mo sila sa tanang butang, pinansyal, material, physical, ilabi na sa spiritual, Ginoo, kuptan kaming tanan. Ginoo, panalanginan ang ilang mahal sa kinabuhi, panalanginan ang ilang trabaho, panalangin ng ilang mga buhat, o Diyos, sa ilang mga kamot, negosyo, Ginoo, hampingan sila sa matag adlaw, ilayo sa mga sakit, mga balatian, mga disgrasya, panalangin ng pag-eskwela, panalangin ng ilang mga trabaho, panalangin ng ilang panginabuhian, ikaw magatagbo, Ginoo, panalangin kaming tanan, ni kanginatwatahom sa kaapunon, among giyampo sa mga beloved children, patayon silang kuptan, gunitan, tanan magbubuhat mga kaigsuunan ug ang maabot na kursada Ginoo sa Bantayan Island ug sa Sindangan. Ginoo, ikaw Dios ang among gisaligan sa tanan. Ikaw ang Dios maganda mga kalag nga maluwas Ginoo, magpaayo ka sa mga dunay balatian. Panalanginan ng imong iglesia ug handam kami sa imong hapit na pagbalik. Ginoo, ibalik ang among unang gugma kanimo. Dasigon mo kami o Dios sa kanunay. Ginoo, tabangi kami o Dios. Hallelujah. Wala kami mahimot sa among kaugalingon. Ikaw rin among paglaom, ikaw among kusog. Ginoo, hallelujah, among gitugyan ng tanan sa imo, Dios. Ikaw nakabalo, Ginoo. Panalanginan kami sa ngalan mo, Ginoong Hesus. I pray. Amen. Ipantong kamot sa inyong ulo, mga minahal, badlong ang mga sakit sa atong lawas. Langit ng amahaning matahom sa kapuno na among gigamit ang imong halang doon, gamhanan nga ngalan. Ginoong Hesus, among ginabadlong ning orasa, ang tanang buhat sa kaaway, mga sakit, balatian, mga problema. We command you to cast out in the name of Jesus. Demonyo na mga sakit,
Lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Pagduwa-duwa, kumapaawa, awaninlangan, doubts, non-belief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Cast out, be blessed, and be healed. In Jesus' name, be blessed. Victory in the name of Jesus, I pray. Amen. Praise the Lord. Dalago ng Diyos. Huwag magapanindog kitang mga igsoon. Bulok sa tagtulo ka beses, musinggit tag makusog. Singgit tag hallelujah, praise the Lord. Sige, dungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless po, mga minamahal. Huwag niya kita karoon sa atong special offering. Amen. Papalapakan ba nato ang Ginoo nindot ng atong flooring? Everybody, amen. Sinaw na kayo, amen. Tiles na gyud, mga igsoon, amen. So, padayon kita magkuha special offering kay adto na patay at digang itiles mga igsoon, amen. So, ipadayon nato kini niya atong taro-tarongon mga igsoon. Pag gumanana, mga igsoon, palitag electric pan. Di na abog ang atong masingot, everybody, amen. Amen. So, kinala nato electric pan, mga 2 kadako siguro. Nindot na kayo atong paminaw, everybody, amen. So, inaot mga igsoon nakitang tanan pandalanginan sa Ginoo para makatabang ta sa tabang sa bulaton sa Ginoo. Magampo kita kadali atong beloved Brother Marcelo sa atong special offering. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved Ordained Preacher Nilo Miranda. Let us pray. Labing balaan nga mahan sa pangalan ni Ginoong Hesus, Lord God, ni imong mga katawhan, Lord God, ni special love offering namo, Lord God. Ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo, Lord God, ibalik mo kalibo ka bisis mga panalangin sa mga katawhan nga mahigugmaon mo tabang sa imong iglesia ni House of Praise, Lord God. Ikaw magapanalangin kanilang tanan, Lord God. Ining tanan among pasalamatan, pinagilaman sa gamhanan mong ngalan mao si Ginoong Hesus. Amen and amen. Amen. God bless po, mga minamahal. Padayon ta mga igsoon, huwag di ta mag-absent. Ang atong ubdugang announcement, doon na tayo meeting, kindly. Meeting po after the service, Beloved Jesus Finest Generation Choir, Beloved Adults Choir, and Beloved Youth Choir. So doon na po yung meeting atong Beloved Choir. Tulo ka grupo sa atong choir, doon na mo yung meeting. Praise the Lord. Huwag atong panimbahon diri matag Domingo, alas 10, andun sa alas 3. Sa hapon, o matag Miyerkules, alas 5 hantod sa alas 9 sa gabi, atong overnight prayer, alas 9 sa gabi, hantod sa alas 3 sa kadlawon. So at may atong palihog atong panimbahon, praise the Lord. Ang magpalihans, diri po preachers, gawas mo diha, diri mo sa may hagdan, para maglihans, matarong malihans sa mga kaigsunan, praise the Lord. Huwag mga minamahal, doon na magpa-counsel dito sa preachers area. Ang magpalihans diri, dual mo diri sa mga preachers. Kindly, beloved preachers, diri mo sa gawas para matarong alliance sa mga kapatiran. Dalago ng Diyos, dili ta mag-absent, manindukit ang tanan, alang sa atong closing prayer, maigsoon. Atong yatag gayon sa atong beloved Brother Jonard, para sa atong closing prayer, praise the Lord. Magkamanindukit ang tanan, maigsoon, praise the Lord. God bless you, esteemed beloved Ordained Preacher Nilo Miranda. Mga minamahal, magkaisa tayong manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. There's Jesus. O Diyos, mahal pa noon. Narito kami. Mahal pa yung pagpaabot sa aming tao sa puso. Walang hanggang magpasalamat. Mahal pa noon. Hallelujah. Sa bang pagkakataon, mahal pa yung pinagkaloob sa amin, O God, yung paglangis, yung banalagawain, mahal pa yung mula pa sa umpisa, at maging sa mga tugtugan, pag-aawitan, mahal pa noon, sa mga patotoo, O Diyos, pagbibigay sa mga tithes sa love offering, at higit sa lahat, mahal pa yung banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, yung paglangis, yung pagkilos sa aming kalagitnaan, sa yung matamis na presensya, yung pag-ibig, mahal pa ipadanaman sa amin, mahal pa noon. Maraming salamat sa iyo, O God. Karapat dapat kang samahin, purihin, hallelujah, hatiin sa aming buhay, mahal pa noon. Yung dakilang pag-ibig na ipadama sa amin, mahal pa noon. At sa aming pansamantalang paghiwalay, mahal pa dalangin namin, O Diyos. Ingatan mo, mahal pa amin na mahal mga kapatiran.
pauwi sa kanilang mga tahanan. Ihatid mo silang ligtas, malhati, mahal na Panginoon. At pagpalain mo sila sa kanilang mga hanapbuhay negosyo, O Diyos, sa mga araw sa kanilang pagtrabaho. Samahan mo sila, O Diyos, sa kanilang pag-aaral. At sa darating na Miyerkules, ibalik mo, mahal na Panginoon, upang muli ka naming purihin, sambahin, O Diyos, sa daong ito. Ito ay masamadalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Magpalayans po din rin sa mga sa preachers, mga igsoon. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you more. God bless. Praise the Lord. Shadows there, warm as the morning you shine.